Ladies and gentlemen, matagal ka na bang walang ganon? Tigang ka na ba? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na matagal ka nang walang ganon. Literal na ikaw ay tigang. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating alamin. Number 1, eto yung increased stress. Yan talaga ang mangyayari sa iyo kapag matagal ka nang wala. Okay? Kapag ikaw ay sagana sa ganyan, meron at merong na-release na mga happy hormones sa katawan mo. Ito yung mga endorphins, mga hormones na related sa kasiyahan at pagiging masaya. Yan ay na-release kapag ikaw ay active sa ganon. Kaya kapag wala ka ng ganon, ikaw na ay matagal nang napabayaan, hindi ka na nadiligan at ikaw na ay tigang, sigurado na mataas ang stress levels mo. Kasi wala na yung mga happy hormones na yan sa katawan mo. Kaya kapag napapansin mo na mas madali ka nang ma-stress, sigurado na wala kang ganon. Okay? So, ladies and gentlemen, alam mo na ang isang sanhi ng iyong stress. Number 1. Number 2, ito yung irritable ka. Pansin nyo ba na yung mga tao, lalaki at babae na wala ng ganon, makikita mo na sila ay laging galit, laging masama ang timplada ng mukha, di ba? Yung kapag nakita mo sa umaga pa lang, ay parang napakasama na ng gising, di ba? Ganon po talaga kapag walang ganon. Literal na talagang maiksi ang PC mo, magagalitin ka, talagang lagi kang irritable. Konting bagay lang ay inis na inis ka na. Yung parang lagi ka na lang nabibwisit sa buhay mo. Ganon ang pakiramdam kapag walang ganon. Okay? So, kapag napapansin mo na madalas ka nang magagalitin, masungit, yan ay dahil sa ikaw ay matagal nang wala nang ganon. Okay? At ito pa, yung mga mood swings mo ay malala. So, kapag ikaw ay moody na, ayan na yun. Mga side effect yan ng walang ganon. Yan ang napapala ng wala ng ganon. Kapag nararamdaman mo na at wala ka ng partner, yan na yun. Okay? Number 2. Number 3, ito yung tuyot or literal na wala nang umaagos. Okay? Sa mga kababaihan, ganito ang mararanasan nyo na magkakaroon kayo ng dryness dyan sa parte na yan kapag napakatagal na nawala. Okay? May kasabihan nga na if you don't use it, you lose it. At ganun din sa mga kalalakihan. Okay? Sa mga lalaki naman, kapag hindi mo yan nagagamit, may magbabago rin dyan. Baka mahihirapan na yan na magising or magiging masigla, okay? Kapag matagal nang hindi nagkakaroon ng activity, okay? Wala nang partner, di ba? Sa mga babae, yun, yung pagiging tuyot. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung parang pakiramdam mo ay pumapangit ka. Oo, ganun. Ganun daw talaga. Kasi nga, paano ka nga magiging maganda? Yung feeling na ikaw ay kumpleto, ikaw ay solved, di ba? Kapag walang ganon, di ba? Kaya ka nagiging pangit kasi andyan na yung lahat ng masasama, yung negatibo na nararanasan mo sa sarili mo, yung stress, yung ikaw ay masungit, yung ikaw ay tuyot. Sigurado, natatanda ang itsura mo kapag ganon. Siyempre, malungkot ka. Ang kalungkutan, isa yan sa mas nagpapapangit sa'yo at yung stress mo. Di ba? Kapag stress ka, talagang bagsak yung mukha mo dyan. Hindi ka talaga magiging maganda at gwapo kapag ikaw ay stress na stress. Kaya literal na sa physical na itsura mo, halata na meron talagang pagbabago yan. At mas madalas ay parang napapabayaan mo na yung sarili mo. Oops, hindi ko nilalahat. Kasi yung iba talagang maayos pa rin sila at maganda at pogi pa rin sila. So, hindi ko nila lahat, pero may mga ganyan na nangyayari. Kung maayos ka sa sarili mo, hindi mo ito mararanasan. Pero, kapag nagpabaya ka na, ay ito na ang mangyayari sa iyo. Talagang literal na papangit ka. Okay?
Number 4. Number 5. Ito yung mas mabilis kang tumanda. Ganon talaga. Kasi kapag wala ka talagang ganon, ay andyan lahat yung mga negatibo, di ba? Yung magagalitin ka, ikaw ay stress, ikaw ay tuyot, ikaw ay irritable, ikaw ay masungit, problemado ka, nakakunot yung noo mo, eh ano pa ba ang mangyayari sa iyo? Yung mga hormones na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan ay wala na, eh sigurado na tatanda na yung itsura mo. Pumangit ka na nga, tumanda pa yung itsura mo. So talagang literal na mabilis ang pagbagsak ng iyong katawan. Okay? Kapag nagpabaya ka. Okay? So hindi ko naman nilalahat eh. Pero nangyayari ito sa mga wala na talagang ganun. Tapos hinayaan na lang yung sarili nila na nalugmok, na wala na, parang nawala na ng pag-asa. Ayun na, tumatanda na sila. Yung itsura nila ay literal na mabilis tumanda. Okay? Number 5. Number 6, mas nagiging sakitin. Oo. Kasi nga, di ba, medyo compromised na yung immune system mo. Kasi may effect din pala ang ganon sa immune system mo. Kasi siyempre, kapag ikaw ay sagana sa ganon, nagre-release din ang katawan mo ng mga hormones na tumutulong para magiging positive yung mga nararamdaman mo. So, yung mga stress, yung mga kalungkutan, yan ang nagdudulot or nagko-compromise doon sa immune system mo. Humihina yan, kaya mas madali ka ng kapitan ng sakit. Kapag napansin mo na abay, madali ka nang magkasakit. Yung tila ba ay lagi ka nang sinisipon. Konting naulanan ka nang ay nilalagnat ka na. Nako. Tapos, doon mo ma-realize na, aba, matagal ka na palang walang ganon. So, literal na hindi ka na nadiligan. Kaya pala, humina yung katawan mo. Okay? Hindi ko ulit sinasabi na lahat, pero may iba na ganito ang nangyayari sa kanila. Okay? So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung altered sleeping patterns. Or ito na yung may problema ka na sa pagtulog. Hirap ka ng matulog, di ba? Kung nakatulog ka man, eh maya't maya, nagigising ka na naman. Yan po ang isang sign na walang ganon. Bakit nga ba? Aba, ikaw ba naman ang matagal nang wala? Eh ganon talaga ang mangyayari. Pansinin mo, noong active ka pa sa ganyan, di ba? Pagkatapos ninyo, aba, inaantok ka na, di ba? Dahil sa mga na-experience mo, naranasan nyo, yung nai-release ng katawan nyo sa pagkakataon na yun yung feeling na nakakaantok. Ang sarap matulog at ang sarap-sarap ng pakiramdam. Lahat yun ay nawala na. Kaya talagang yung pagtulog mo ay apektado na rin. Okay? So, kapag napansin mo na hirap ka ng matulog, problemado na ang pagtulog mo, ay yan na yun. Sigurado na wala ka ng ganun ng napakatagal na panahon. Number 7. So, ayan po ang ilang senyales na matagal ka nang wala. Walang ganun. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.